bawat sulok ng mundo ay may Pilipino. Samahan niyo kayong bisitahin sila. Ito po si Paring Ray. Tampok natin sa gabing ito. Tinutukan ng biyaheng langit ang business trip ng dating Pangulo ng Bansa at ngayon ay Mayor ng Siyudad ng Maynila, Mayor Joseph Erap Estrada, sa kanyang pagbisita sa South Korea. Chairman James Lee of Global Gold. Team. And the rest of the mga bagong teknolohiya na makatutulong sa pagpapaganda ng siyudad ng Maynila, sinimulan na. Kung personal ng pasalamat sa Global Gold na nag-donate sa lungsod ng Maynila ng 10,000 lampos na napakalaking bagay. Pinagkaguluhan ng mga kababayan nating OFWs ang pagdalong ito ng dating Pangulo at ngayon ay Mayor ng Siyudad ng Maynila, Joseph Erap Estrada, sa misa na ginanap sa Hwaedong, South Korea. Ngayong gabi, tunghayan natin ang ginawang pagbisita ng Mayor ng Siyudad ng Maynila sa South Korea. Sa lahat po ng manonood, pwede nindoso po itong programa ng Karangan Langit. Siguradong matagal ko na pong kilala si Paring Ray at siya po'y sumikat. Hindi sumikat sa kung hindi sumikat sa kanyang katotohanan na magbigay ng mga balita. Kasi hanggang mo langit ay talagang para kayo nasa langit. At talagang totoo po lahat ng mga pinabalita sa inyo. Ang ating kumparing kay langit. Tinatayang mahigit sa 12 milyong Pilipino ang nabubuhay sa labas ng Pilipinas. Ito ang kanilang mga kwento. Pauwi na ako, konting tiis pa. Dala ko ay ginhawat kay gandang umaga. Paangkas, Paring Ray, sa biyaheng langit. Sa mga ipagtulungan ng Korean company na Global Gold Inc. at ng Siyudad ng Maynila, naikasang isang business trip para matulungan ang mga kababayan natin sa Pilipinas sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Kamakailan lamang ay bumisita ang Mayor ng Lungsod ng Maynila na si Mayor Joseph Ejercito Estrada sa South Korea. Chairman James Lee of Global Gold. Team. And the rest of the Mayor, napasugod po kayo rito sa South Korea. Ano po ba ang naging mission natin dito sa South Korea? Kung personal ng pasalamat sa Global Gold na nag-donate sa lungsod ng Maynila ng 10,000 lampos na napakalaking bagay. Alam mo naman ang Paring Ray na ang minana kong administrasyon ay bangkarote, bankrupt. Kaya tamang timing. Bukod sa maliliwanagan lahat ang mga kalye sa Maynila ay makakatulong pa sa kapayapaan at katahimikan ng Maynila. Hindi lang yun, makakatipid pa sa kuryente dahil solar powered. Kaya hindi kailangan ng kuryente. Makakatipid kami sa Meralco na nakabaon din sa utang. Sa
Sa tulong ng chairman ng Global Gold Coal Inc. na si Chairman James Lee at ang may bahin nitong si Sarah Lee na tumatayong Chief Financial Officer ng kumpanya. 10 ng kanilang staff at crew kabilang narito sina Ginoong PJ Moon, CEO ng GGI. Nagkaroon ng katuparan ang dating pinapangarap lamang na proyekto na naglalayong tumulong upang pagandahin ang lungsod ng Maynila. Dahil sa kanilang donasyon na 10,000 solar lamp poles sa lungsod ng Maynila, mas lumiliwanag ngayon ang karsada ng syudad. So, napakaganda naman, Mayor, na nauuso ngayon ang solar and nag-initiate ang syudad ng Maynila, considering na hindi lang po sa Southeast Asia na pinakamahal ang kuryente, kundi sa buong mundo daw po, pinakamahal daw ang Pilipinas sa kuryente. Dati ang Japan, ngayon Pilipinas na. Masakit mangyari sapagkat mapipisala niya ang mga industriya. Mayor, kamusta naman po ang inyong pagbisita rito sa South Korea? Well, siyempre, masyado na-impress. Lalo ko nagulat sa kailangang development dito. Yung mga infrastructure, at palalapan ng kalye, yung peace and order, mga disiplina ng mga tao, ano na sa traffic. Isa pa, napakalinis itong Korea. Wala kang makikita ng basura sa mga kalye, mga tabi-tabi. Napakalinis. Kaya yan ang ina-ambisyon ko na baka magawa natin sa Manila. Hypothetical question po, Mayor. Kung sakali po bang bumaba ang survey ni Vice President Binay, ito po ba ang pwedeng magtulak sa inyo para tumakbo pong presidente ulit sa 2016? Pwede ko itang sigutin sa English? Opo. Baka hindi makaintindihan. I'll cross the bridge when I reach there. Malalalim po itong mga matalinghaga po itong mga binibitiwan nyo ngayon, Mayor. Sabi ko, sa ngayon, sa dami ng problema ng Maynila, doon muna ako nakatutok sa problema. Para pagtampo sa akin ang mga malinenyo. Tama. Kabilang din sa mga pinasyalan ni Mayor Erap ay ang LG Electronics na siyang subsidiary ng Global Gold Coal Inc. Nakakagulat nga, sobrang laki ng kanilang factory. Nagulat ako. Pero yung high-tech lahat, masyado ng advance itong GGI. At maswerte naman ako at nakarating ako dito at nakita ko ng personal ang kapabilidad ng GGI. Dito ay nakapareham namin ang Managing Director ng LG Electronics na si Ginoong Sung Hu Nam. Nabanggit niya ang pagtulong ng grupo ng LG Electronics sa mga naging biktima ng bagyong Yolanda sa Pilipinas. Can you tell us more about LG Electronics? Actually, we started LG Electronic business year 2088. So nowadays we are sales and marketing company in Philippines. So actually, before the Typhoon Yolanda period, we realized actually the Tacloban area infra actually 80% damaged. So we actually we made a decision for our kind of gift donation. For example, solar system. So we installed 2 solar systems in Tacloban area for the victim area. Message for Yeah, it's our greatest pleasure. Yeah, Mr. Estrada here. Sumunod na araw ay dinalaw naman ni Mayor Estrada ang National Assembly. Ito ang katumbas ng House of Congress sa Pilipinas, kung saan ay nabigyan kami ng pagkakataong makilala ang kanilang Vice Chair na si Honorable Lee Inche. Alam ba ninyo na sa South Korea ay mayroong mga monumentong ipinatayo upang magbigay pugay sa mga sundalong Pilipino na tumulong noong Korean War? Ito ang sumunod na dinalaw ng aming grupo kung saan nag-alay ng bulaklak si Mayor Joseph Estrada.
Isang isinakatuparang misa sa wikang Pilipino na pinangunahan ng isang Pinoy na si Father Mosqueda. Ito'y dinaluhan ng Biyahing Langit team kasama ni Mayor Joseph Estrada. Tuwing araw ng linggo, isang lugar sa bahaging ito ng Seoul ang naging regular na tambayan ng ating mga kababayan na mga naninirahan at nagtatrabaho sa South Korea. Ito ang simbahan ng Haewon-dong. Sa dami ng mga Pinoy dito, akalain mong nasa Pilipinas ka, maging ang kanilang misa ay nasa wikang Pilipino. Ang ibig sabihin ng self-denial ay yung pag-iwas sa mga makasariling pag-iisip at mga desires. Yung pag-give up sa mga personal o mga makasariling ambisyon natin. So ang bawat Kristiyano ay kailangan aware sa pangangailangan ng kapwa niya. Salamat po. Kinagabihan, isang malaking pagtitipon ang dinaluhan ng aming grupo. Isang dinner party na binubuo ng grupo ng Global Gold Goal Inc. at Embahada ng Pilipinas sa panguna naman ni Ambassador Raul Hernandez. Your Excellency, Ambassador Raul Hernandez and his wife, Mrs. Ana Hernandez, Chairman James Lee and Mrs. Sarah Lee, my good friend Ray Langit and his staff, Manila Department Heads and Miss Manila 2014, Michelle Harili. Anyong haseyo at magandang gabi po sa inyong lahat. I am deeply honored to be with you tonight. Papasalamat po ako sa Global Goal at sa Embahada ng Pilipinas dito sa Korea. Sa hapunang ito, may kasabihan nga sa ating mga Pilipino, iba na ang may pinagsamahan. Ang sagot ko naman, iba na ang may pinagsaluhan. Sa pagtulungan ng Korean company na GGI o Global Gold Goal Inc. na isang tuparan ng isang matagumpay na pagbisitang ito ni Mayor Estrada sa South Korea. Para sa mga proyektong nasimulan na at siguradong madaragdagan pa, hindi lamang sa ikatatahimik at ikagaganda ng syudad ng Maynila, kundi maging ng buong bansa. Sa mga proyektong ito, naway maging hudyat para sa higit na kagagandang relasyon at ugnayan ng dalawang bansa.